Okay, June 7. So, ganyan yung ginagawa ko sa chart. Ano? Nililinis ko lagi yung mga drawings ko. Kasi mas makikita mo. So, nasa monthly. Monthly ako. Ano ba ang... balikan natin last week yung candlestick. Yan. Indecision. Pero ngayon, may lumabas na... Yan. Nung first day of the week, Monday, nagkaroon ng momentum pagtaas, di ba? And then, pagdating ng Friday, bumalik yung price, kaya nagkaroon lang na small body. Yan. So, although na bumalik yung price, nagkaroon pa rin na rejection yung seller. So, ang bias ko pa din dito sa Mawis, buy. Yan, buy pa rin ako. Yun ang bias ko. Tingnan natin kung bakit. Bawa tayo sa lower time frame. Weekly. So, itong buong candlestick na to is, ito ay week, 1 week. Ayan. Tumaas, then reject. Then, small body. So, hindi natin siya mako-considered as a very significant na hammer kasi hindi naman talaga siya nasa tawag dito, nasa resistance. Actually, nasa loob siya ng consolidation ng wicks. Yan. Nasa loob, di ba? Wala siya sa resistance. Then, daily. Review natin, last week, naglagay tayo ng trend line. Ayan, dito, nilagyan natin ng trend line yan. Bakit natin nilagyan ng trend line? Simply because yung taas ng week, taas ng body, yan. So, nagkaroon ng downtrend line. And then, yung weekly, ayun, from this momentum candle, so, before that momentum candle, ito yung red candle or bearish candle. Ayun yung body niya. So, somehow, pag titingnan nyo mabuti, merong nagkaroon ng range yan. Sideways or consolidation. Those are very important information. Sabi nga is, you always look at the left side. Ano yung nangyari previously. So, you at least have the idea what will happen here. Yan. Since the price action goes up, then sideways, and then goes back to almost where it started. That is a very important perception ng isang traders. Kailangan nakikita niya yung previously ano yung nangyari. Kung nasaan ngayon yung this same kung nasaan yung price ngayon, especially nandun na siya sa same area. Binabagalan ko para sa mga newbies. Then we go to a lower time frame, 4 hours. I have one video I'm telling something about these small candles. This I considered as the buyer zone o yung tinatawag na demand zone. So, buyers are attracted to a price lower than the higher price. So, this price and this price, if you're going to compare this price is more attractive to a buyer. So, there is a momentum, then there is a sideways. So, bumalik. It retraces back at the same area kung saan nag-umpisa yung impulse na to. And that candlestick give us idea, again, that this price here, not exactly here,
it's around here because there's another gap here. I'm trying to slowly use some other terminologies so that newbies are becoming familiar with some terminologies. As a traders, dapat they are familiar. You see the gap up, and these candles and this area now is the area of the buyer zone. If this happen here, possibly pwede mangyari dito. Now the price is here. What do we expect? Magko-consolidate siya. So, the moment na makita natin yung consolidation, especially sa lower time frame, it could be 1, 2, or 3 days, or pwedeng 1 day lang din. After na ma-establish natin yung consolidation, just for example lang, maglagay tayo ng horizontal line. We get the horizontal line. Saan natin nilalagay? Lagay natin dun sa gap up. Another horizontal line. Lagay natin dun sa body ng small candles. Yan. So, these now are the range nung consolidation. Kung pagdating dito, halimbawa, this is now the support and this is now the resistance. Parang ganon. Pagdating dito, and pwedeng makita natin yan, small candlestick with upper wick and lower wick, or another candlestick with small body and big and long upper wick and long lower wick, or pwede naman magkaroon dito ng small body candlestick with long lower wick, yung tinatawag na pin bar, or pwede rin naman na small candlestick yan with long lower wick like hammer, kasi the hammer is yung body niya is almost twice nung wick niya, while the pin bar is yung wick niya is 3 to 4 times ayan ang haba. Yun ang pinagkaiba niya. But this one is stronger because when the seller put the price lower, the buyer rejected. Tinaas niya uli. Ganon din naman sa hammer. Kaya nga lang, this long lower wick signify strength ng buyer. So, yun yung dapat na iintindihan o naalala na isang. If this candlestick appears here, you can buy on the next candles na mabubuo. Pwede ka na mag-buy niyan. Pero, hindi yan dumidiretso kaya. Minsan, gaganyan, bababa. Tataas. Ihinto riyan, ihinto rito. Lagi kayong titingin sa kaliwa. Or kung dito naman, pwedeng hindi riyan, pwedeng dito naman. Nagkaroon ng breakdown na ganon, then the body ng candlestick is more than 50% sa baba. Medyo iba yung magiging interpretation natin yan. So, look for the retracement, and then dito, maghintay ka dito ng ano pwede nating hintayin dyan? Yan, pwede kang maghintay ng ganyan. So, that is inverted hammer sa support. So, iba ang ibig sabihin yan. Pwedeng bumagsak yan. Okay. So, anong gagawin natin? We are going to wait sa Monday kung alin dito yung mabubuo. Ito para tataas, or ito for possibly nabababa yung market. But then again, dito nagkaroon ng breakout, then consolidation, and a retest. A retest ibig sabihin binalikan. Kaya ang bias ko is yung sinasabi ko kanina. If this appears on Monday, ito yung strong bias ko. But then again, observe and wait.